Pauwi na pala ako niya ng Cebu. So, nakasakay pala ako niya ng Supercat Iloilo to Bacolod. So, sa totoo lang guys, may ticket talaga ako ng PAL pauwi. Kaya lang, nagkita kami ng asawa ko sa Iloilo dahil may biyahe din siya. So, wala siyang masakyan pauwi kundi mag-commute dahil walang masakyan na barko dahil nga sa lakas ng alon, dahil sa sobrang lakas ng ulan. Napagdesisyonan ko na sumama sa kanya na mag-commute mula Iloilo to Cebu. Nakarating na kami niyan sa Bacolod. So, malapit lang naman siya mula Iloilo to Bacolod. So, magkukonsume ka lang ng 2 to 3 hours. So, ayan, na maaga kaming nakarating. Kaya din ako sumama mag-commute para malaman ko din na may choices once na hindi kami makasakay na pabalik, walang eroplano o walang barkong masakyan. So, sa pag-commute, malalaman natin kung gaano ba siya kalayo mula Iloilo hanggang Cebu. Ito guys, yung terminal ng Bacolod. So, gabi na nga, kaya hindi ko na siya naikot. So, sumakay kami dyan ng tricycle. Pwede rin taxi, maraming din naghihintay dyan. Patungo kami sa may North Terminal ng Ceres dahil sasakay nga kami dyan ng bus papuntang Toledo. Makikita nyo, baha din yung dinadaanan namin. Parang tulad din ng papunta ko ng Iloilo, baha din. Share ko lang din, pauwi ako ng Iloilo. Muntik na akong hindi makabalik dahil bihira yung sasakyan bus dahil nga sa may landslide. Kaya yun, buti na lang may isang dumaan na bus, nakipagsiksikan na lang ako dahil nga para lang makauwi ako ng Cebu. Dito na pala kami sa may Ceres Terminal. Makikita nyo, ang laki ng terminal ng Ceres dito sa Bacolod. Mamayang 11 pa ang alis ng bus, kaya pupunta muna kami sa may palengke. Bibili lang kami ng mga prutas. Sabi kasi niya, mura lang daw ang prutas doon. So, puntahan muna namin. So, after namin mamalengke, bumalik na ulit kami sa may terminal para doon na lang kami maghintay sa aming biyahe papuntang Cebu. Dumaan pa ako sa may Mercy para bumili ng makakain. Habang naghihintay ng oras dito sa may terminal, so nunod muna kami ng TV dyan, malibang-libang. Napaisip lang ako kung nag-eroplano na lang ako, di sana nasa Cebu na ako. Kaya lang, mas maganda rin naman na mag-commute. Haggard na ako dyan guys. So ayan, di na ako nag-video pagsakay namin ng bus dahil nga kapoy din ako. So, andito na kami niyan guys sa may Negros Occidental Terminal sa pier. Sasakay ulit kami ng bus papunta namang Toledo, Cebu. So, yan guys, mga ano na yan, 4 a.m. na ng umaga. Masarap mag-commute pag walang masyadong dala. Pero pag meron, nakakapagod siya kasi pasalin-salin ng sasakyan. Ayan, umaga na. Malapit na rin kami niyan sa Toledo Pier. Para sa akin, hindi madali ang pag-commute. Kasi, tingnan nyo naman, nakakapagod siya. Saka, yung oras mo, kailangan mong habulin yung oras. Kagandahan lang sa pag-commute, maganda siya. Marami kang makikitang mga tanawin, nakaka-relax. Kaya lang, nakakapagod. Pero may thrill yung dating pag nag-commute. 2 beses akong tumawid ng dagat. Parang gusto ko na nga maligo panay tawid na lang kami ng dagat. Pero nag-enjoy naman ako sa biyahe namin. Siyempre, libre kasi pamasahe, libre pa kain. So, saan ka pa? Nakikita ko na ang Toledo Pier. So, malapit na talaga kami makarating dito sa may Cebu. After sa Toledo Pier, sumakay ulit kami ng bus. Yung sinakyan namin galing Bacolod, yun din yung sinakyan namin. So, bali sinasakay lang yung bus sa Bards. Kaya, ayan, nandyan na kami sa bus ulit.
So, papunta na kami ng city ng Cebu. Sa wakas, nakarating na kami sa Cebu. At naging maayos ang aming biyahe sa buong Magdamag. At masasabi ko lang, makakapagod. At ayaw ko nang umulit. 9 a.m. akong umalis ng Antique. So, nakarating ako ng Cebu is kinabukasan din ng 9 a.m. So, grabe nakakapagod talaga siya. So, yun ang experience ko sa pagkukommute mula Antique hanggang Cebu. Yun lang guys. Thank you for watching.